Nagsalita na si Rob Pelinka. Nilinaw na niya kung bakit kasama pa rin sa playoff roster ng Lakers si Alex Len. Isang desisyong ikinagulat ng marami pero may matibay pala itong dahilan. Pero bago yan, matapos naman ang maagang pagkakatanggal ng Lakers sa playoffs kontra Minnesota Timberwolves, isa sa pinakamalaking butas na nakita ng lahat, ang kakulangan sa depensa at rim protection sa ilalim. Mula nang i-trade si Anthony Davis para kay Luka Doncic, ramdam na ramdam ang kakulangan sa size at presence sa paint. Ngayon, isa sa mga pinakamainit na pangalan na lumulutang sa trade rumors ay si Mitchell Robinson ng New York Knicks, kapalit umano ni Jared Vanderbilt at ilang future draft picks. At kung titingnan natin, swak na swak si Robinson sa pangangailangan ng Lakers. Si Mitchell Robinson ay isang 7-foot defensive anchor na kilala sa kanyang elite shot blocking at rebounding. Sa loob ng kanyang 7 taon sa liga, nagtala siya ng 2.7 blocks per 36 minutes. Isang patunay na kaya niyang protektahan ang rim sa kahit anong sitwasyon. Malaki rin ang naitutulong niya sa offensive rebounding na pwedeng magbigay ng second chance points sa team ni na LeBron, Luka at Austin Reeves. Bukod pa dyan, hindi magiging problema ang kanyang kontrata. Si Robinson ay may aktibong 4-year, $60 million deal na tumatakbo hanggang 2026. Kaya hindi kailangan ng Lakers na mag-overpay o mag-commit sa panibagong risky extension. Kung tuluyang maipapasok si Robinson sa lineup ng Lakers, maibabalik nila ang defensive identity na nawala simula nang umalis si Davis. At mas magiging balance ang rotation sa pagitan ng offense at defense. Sa ngayon, nananatiling usap-usapan lang ito pero malinaw ang direksyon ng Lakers. Maghanap ng matinong sentro na kayang magbigay ng depensa, rebounding at physicality. At kung si Mitchell Robinson nga ang sagot, baka ito na ang unang hakbang para muling bumangon ang purple and gold. Samantalang maraming fans ang nagtatanong, bakit nananatili si Alex Len sa lineup kahit halatang hindi ito akma sa sistema ng koponan? Ngayon, may sagot na tayo mula mismo sa kampo ng Lakers. Kung matatandaan natin, kinuha ng Lakers si Alex Len bago magsimula ang playoffs. Ayon sa ulat, ito'y dahil hindi natuloy ang plano nilang trade para kay Mark Williams ng Hornets. Sa halip, si Len ang naging fallback option. Pero sa kanyang pananatili sa Lakers, kitang-kita agad ang mga kahinaan niya. Kulang sa mobility, mabagal sa switch defense, at hirap sa verticality. Kaya marami ang nag-akala na aalisin siya sa lineup bago magsimula ang playoffs. Subalit sa halip na si Alex Len ang i-waive, ang naging desisyon ng Lakers front office ay tanggalin si Cam Reddish at kunin si Jordan Goodwin para gawing standard contract para maging eligible sa playoffs. Dito na nagsimula ang kontrobersya. Marami ang umaasa na sana ang binigyang prioridad ng Lakers ay isang tunay na big man tulad ni na Christian Coloco o Trey Jemison na parehong mas athletic at kayang tumapat sa laki at pisikalidad ng Minnesota Timberwolves. Pero hindi iyon ang nangyari. Sa halip, mas pinili ni Coach JJ Redick na mag-focus sa small ball lineup dahilan para lamunin ng Wolves ang Lakers sa rebounding at interior presence. Ang resulta, dehado sa loob, hirap sa second chance points at walang proteksyon sa rim. At dito na pumasok ang paliwanag ni Rob Pelinka. Ayon sa source na malapit sa team, naniniwala kami na importante ang continuity at chemistry. Kahit hindi malaki ang minuto ni Alex Len, andyan siya bilang insurance kung magkaroon ng foul trouble or injury. Pero sa totoo lang, maraming analyst ang hindi kumbinsido. Bakit ka magdadala ng insurance piece na hindi mo naman ginamit? At kung physicality at rim protection ang kulang, bakit hindi na lang kumuha ng mas batang at mas athletic na big tulad ni na Coloco o Jemison? Sa huli, isa itong tanong na bumabagabag sa maraming fans ng Lakers. Nagkamali ba ang front office sa pag-retain kay Alex Len? At kung andoon lang sana si Coloco o Jemison, may laban kaya ang Lakers kontra Wolves? Abangan natin kung anong magiging direksyon ng Lakers sa off-season. Dahil kung gusto nilang bumalik sa forma, kailangan nilang pag-isipang mabuti ang bawat piraso ng kanilang lineup. Pero kayo mga idol, anong masasabi nyo? Sang-ayon ba kayo sa naging paliwanag ni Rob Pelinka kung bakit nila pinanatili si Alex Len sa playoff roster kahit hindi naman ito nagamit at maraming mas akmang big man ang available? I-comment nyo sa baba ang opinion nyo at pag-usapan natin yan. At syempre, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang NBA updates.